Samantala, wala pang resolusyon para ibasura ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ni Senate President Chis Escudero sa gitna ng kaliwat ka ng balita na mayroon ng nilulutong resolusyon sa Senado patungkol dito. May balita si Criza Lopez. Makaraang iurong ang petsa ng pagbasa ng impeachment article laban kay Vice President Sara Duterte. Ilamang impormasyon ang kumalat at maraming opinyon sa sitwasyon ang naging usap-usapan. Kabilang narito ang di umano'y resolusyon para ibasura ang impeachment. Nitong araw ng Lunes, pinasinungalingan ni Senate President Francis Chis Escudero ang kumakalat na resolusyon. Anya, wala pang resolusyon ang nahahain sa Senado para i-dismiss ang kaso. Kasunod ito ng pag-amin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroon siyang draft ng resolusyon at kumpirmasyon ni Senator Amy Marcos ang pagkakaroon ng resolusyon. June 11. Ayokong pag-usapan kasi isang bagay na hypothetical eh. Kung may mag-file man ng kung anumang motion o resolusyon at hihilingin nilang pag-usapan at pagdebatihan, pag-uusapan at pagdedebatihan namin yon sa plenaryo. Ngunit ngayong araw din ng Lunes, inamin ni Senator Robin Padilla na magsusumite siya ng resolusyon na planong itigil ang impeachment case laban kay Duterte. Naniniwala si Escudero na anuman ang mga isusumite at mga dapat pag-usapan ng mga senador, dapat anya itong idulog sa plenaryo nang sa gayon ay alam din ng publiko ang mga desisyon at maging basehan ng mga susunod pa na Kongreso. Publiko, naniniwala ko kaugnay sa bagay na ito. Lahat ay pwede at dapat marinig ng publiko at anumang pagpapasya, kailangan padaanin sa botohan para on the record, para magamit ding basehan ito ng mga susunod at darating pang Senado sa kinabukasan. Samantala, nanindigan din si Escudero na hindi pa rin niya susundin ang mga utos ng ibang senador na ituloy na ang impeachment trial sa lalong madaling panahon. Giit ni Escudero, nakasunod pa rin siya alinsunod sa konstitusyon at sa mga naunang kaso ng impeachment sa Senado. Sinabi ko na yan din nung simula. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin. Mula sa June 2, inilipat ni Escudero sa June 11 ang pagbasa ng impeachment articles para tutukang maipasa ang ilang pang mga prioridad na panukalang batas. Ayon kay Escudero, tutol man o hindi sa pagpapatalsik kay Duterte, dapat na parehong masunod ang rules na ipinatupad din sa nakalipas na impeachment case. Muli binigyang diin ng liderato ng Senado na isang proseso pa rin ang impeachment case. Tiniyak ni Escudero na ginagampanan pa rin ng Senado ang kanilang trabaho batay sa konstitusyon at naniniwala rin siya na tatawid sa 20th Congress ang kaso ng impeachment. Kasunod ito ng sinabi ni Senator Francis Tolentino na kung hindi didinggin ngayong 19th Congress ang naturang kaso ay imposible na itong makatawid pa sa susunod na Kongreso. Sinabi ko na yun noon, ang paniniwala ko at ang tingin ko, tatawid ito. Pero itong opinion to mula sa 19th Congress ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan ng 20th Congress. Sa kabila nito, bagamat iginagalang ni Escudero ang pagkadismaya ng ilan, hindi anya mababago ang kanyang desisyon. Ginagalang ko yung pagkadismaya nila. Ang karapatan nila yon. Pero hindi porkit nadidismaya sila, sino man sila, at hindi porkit nagmamadali sila at gigil na gigil at gustong-gusto nila to, susunod kami bagaman labag ito, hindi lamang sa konstitusyon at sa batas, pero sa pagpapasya ng Senado kaugnay sa mga dapat naming ipasa. Kumpiyansa si Escudero na maipapasa na ngayong araw ang ilang prioridad na panukalang batas na kailangang ihabol ng Senado bago matapos ang 19th Congress. Kung tiyak na matapos ngayong araw, masusunod ang kalendaryo ng Senado sa June 11, araw ng pagbasa ng impeachment article laban kay Duterte. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.